Deportation ng mga POGO workers mula po sa Bamban at Pasay at ang pagpapasara ng mahigit 400 iligal na POGO. Ating pag-uusapan kasama si Dr. Winston Casio, ang tagapagsalita ng Presidential Anti-Organized Crime Commission. Dr. Casio, magandang tanghali po. Hello, good afternoon po sa inyong mga tagapakinig at taga-subaybay po. Sir, linawin lang po natin, ito pong 33 na deported foreign nationals na POGO workers ay pawang mga Chinese po ba? At kumusta po ang naging deportation process ng mga ito? Opo, let me correct lang po. Initially, there were 33 of them po, kaya lang 27 lamang nakasakay sapagkat yung 6, meron palang mga hold departure orders sa kanila sa iba't ibang kasong kriminal. Kaya hindi ho sila nakasakay. At opo, lahat sila ay mga Chinese nationals. Magandang tanghali po, Dr. Casio. Ano naman po ang assurance ng ating bansa na hindi na muling makakabalik sa bansa ang mga deported POGO workers na ito? Well, ang lahat po ng mga nahuhuling mga illegal na mga POGO workers, lahat sila ay naka-blacklist. So they won't be able to come back to the country anymore. Pero yung iba naman na mga legal workers doon sa mga legal na mga IGLs na dahan-dahang nagsasara, kung wala ko sila mga kaso, they will not be blacklisted in coming back to the country unless a policy will be released by the national government na lahat ng mga galing sa mga IGLs, Internet Gaming Licensees, the former POGOs, will be blacklisted. Pero as of now, ang mga nahuli lamang sa illegal ang nape-blacklist so far. Okay, sa kabuuan po, ilang illegal POGO workers na po ba ang napadeport natin? As far as the PAOK is concerned, 1,698 na po ang ating napadeport magmula noong May 4, 2023. Okay. At sa huli, ilan po inaasahan po natin pagdating po ng deadline? Ilan po kaya lahat yung mapapauwi nating mga POGO workers? So far, ang listahan na meron tayong nanggaling sa PAGCOR ng mga legal workers, there are more than 20,000 of them, roughly around 30,000 thereabouts, no? Tapos mga 31,000 na mga Filipino workers. So, we're expecting that all of the foreign nationals who are working in legal POGOs, they will eventually be repatriated or they would eventually be allowed to go home to their countries or asked to go home. Ngayon, the challenge that we would face would be yung mga nasa mga illegal na mga IGLs o yung mga illegal na mga POGO. Yun po, sa pagkikipagtulungan ng PAOK sa iba't ibang ahensya ng gobyerno, DILG, through Secretary Benhur Abalos, PNP, NBI, AMLC, BI, ganyan, we're fairly confident that we would be able to deport, if not all, at least a good number of them. Dr. Casio, nananawagan na po ang mababang kapulungan sa lahat ng ating mga mayor sa agarang pagpapasara na mahigit sa 400 o 400 POGO hubs sa bansa. Ano po ang magiging role ng PAOK dito? Well, una po, kami po ang nagbigay ng listahan na yon doon sa mababang kapulungan ng Kongreso. Naka-indicate po yung mga lokasyon, mga incorporators, and so on and so forth, nung mahigit 400 po na mga dating mga POGOs na nagkalat sa buong bansa. So, we gave that to the lower house, to the Committee on Public Order and Safety, sa pangunguna po ni Congressman Dan Fernandez. At sila Congressman Dan Fernandez naman, ibinigay naman po nila ito doon sa mga League of Municipalities at saka League of Cities of the Philippines. No? So, we're fairly confident na itong mga LGUs natin, they will step up and be able to do their part also in raiding the country dito sa mga illegal na mga POGOs na ito. In fact, nababasa ko sa dyaryo, sunod-sunod na rin naman ang pag-iikot ng mga LGU. Nakita ko sa Mandaue, sa Cebu, nakita ko dito sa Pampanga, sunod-sunod yung kanilang pag-iikot. So, kumpiyansa po tayo na masusunod natin yung direktiba ng Presidente. Sir, may mga munisipalidad na po bang nakikipag-ugnayan sa inyo tungkol dito sa pagpapasara ng mga POGO hubs sa kanilang lugar? At ano po magiging strategy o sistema po ninyo dahil sa dami po nito?
Well, yung una, yun nga, yung strategy natin una is LGU-centered po tayo. So, sa pagtulungan natin sa Kongreso, sa DILG, kasi yung DILG through Task Force Schemer, itinayo po yan ni DILG Secretary Benhur Abalos at ang nangunguna po dyan ay si PNP Lieutenant General Michael Dubria. Si General Dubria po ang nangunguna dito sa Task Force Schemer at sila naman po nakikipagtulungan na sa mga LGUs, no? So kami po talaga ay kumpiyansa na malaking porsyento doon sa ibinigay nating listahan ang mawawala. Pero syempre, just like any other law enforcement problem, hindi naman po yan siguro natin kakayanin ng 100%. Pero yung mga matitira dyan naman, since fairly identified naman na po sila, kakayanin na ho natin yon na dahan-dahan sila ma-operate. Doc, ano naman po ang magiging hakbang ninyo sa mas mabilis na deportation process, lalo na po dun sa mga hindi magbo-voluntary exit ng ating bansa mula dito sa mga ipapasarang Pogo Hub? Yun pong pag-uusapan namin ngayong hapon. We have a meeting this 2:30 sa Malacanang kasama ang iba't ibang ahensya. Ang amin pong agenda ay yung ways forward kung paano namin mas epektibong maipapatupad ang presidential directive ng ating butihing Pangulong si Presidente BBM. Alright, mensahe nyo na lang po sa ating mga kababayan na nakatutok po sa atin ngayon. Tayo nakikiusap sa ating mga kapwa Pilipino kung saan man po sila nandoon sa iba't ibang munisipyo sa bayan po natin. Kung meron po kayo nakikita mga red flags in relation to illegal na mga pogo, ipagbigay alam po agad ninyo sa inyong LGU. Ngayon, kung hindi naman po maagarang tugunan ng inyong LGU, pwede ho ninyo kaming kontakin sa aming Facebook page, Presidential Anti-Organized Crime Commission, at makakaasa ho kayo ng aming agarang pagtugon sa inyong mga reklamo. Maraming salamat po. Maraming salamat po sa inyong oras, Dr. Winston Casio, ang tagapagsalita ng Presidential Anti-Organized Crime Commission.